Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Magandang maulang Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan natin mga malagang usapin na may kinalaman sa atin bilang makabagong pamamayang Pilipino para sa bagong Pilipinas, ang inyong hikalas kanginan, Aljo Bendijo. Good morning, Aljo. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0917-759-3041. Okay, ngayon po ay Thursday, September 29, 2016. 87 ba? Yes, 87 days. Bago po magpasko. Beautiful Nindot Nazarena. Good morning. Magandang umaga, Yeah. Sir Aljo. Malamig na umaga. Yan, maulan po ngayon at meron pong mga ibang lugar dito po sa Luzon. Sa labas po ng NCR, deklaradong walang pasok. Yung mga binaha po dyan sa mga ibang mga lugar sa Bulacan. Samantala mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Balita. Ay, dyan sa Bilibid Riot, meron pong isang drug lord ang napatay at apat ang sugatan. Namatay si Tony Co. Yes, sa isa sa riot mga drug at lord. sugatan si Peter Co. Itong si Vicente C., si JB Sebastian at ang dating police major na si Clarence Dongail. Ang tanong dyan, bakit nakapasok pa ang Shabu pa rin dyan? O talagang magaling lang magtago mga inmates ng Shabu? Dahil nag-pot session daw at sinita ni Major Dongail. At sinugod siya ni Peter Co. Ni Tony Co. Nagkaroon na ng riot. Ang tanong, bakit nasali dyan si JB Sebastian? May kaugnayan ba yan o sinadya ba ito dahil sa nakatakdang pagbigay ng testimonya ni JB Sebastian dyan sa mababang kapulungan dahil sa manoy pagkakasangkot ni Laila de Lima sa illegal drug trade sa NBP? Malaking tulong dito yung kinukuha ngayon na record mula sa CCTV para doon natin makita kung ano talaga yung kwento. Kasi iba-iba yung kwento, Aljo eh. Yes. Sa ngayon, ibang kwento ng Bucor, ibang kwento ni JV Sebastian mismo ayon sa kanyang abogado na sinasabi na wala naman daw nangyari palang pot session. Although itong sina Tony Co, sina Peter Co at saka po si JV Sebastian ay magkakagrupo. Sila ay magmula sa komando habang itong si Dongail ay mula sa Batang City Jail. Okay. So, yung pa isa na tinitignan na anggulo. And based din sa attorney ni Sebastian, maaari nga ito'y planado upang patayin ang kanyang kliyente. Pero importante dyan, sabi ni DOJ Secretary Vita Aguirre, buhay si Sebastian Yes. at tanging si JB lang ang makapagsasabi kung talaga bang nakapagbenepisyo si Senadora Laila de Lima dyan sa illegal lakalakalan ng droga dahil kung patuloy na mananahimik ang mga inmates dyan, magbebenepisyo si Senadora Laila de Lima. Ayaw pagbinuang lagi sa Bisaya. Ay, oras po natin, 6:05. Duterte kay de Lima, dapat ay magbakasyon muna dahil nakaranas na ito ng nervous breakdown. Yes. Kanina nilabas natin yung video. Doon galit na galit si Senadora Laila de Lima. Kahapon, nag-hysterical siya at sinabing hinamon si Pangulong Duterte, "Arestuhin mo na ako!" Pangulong Duterte. At naghihintay daw siya doon Umiyak mismo. yan, no? Oo. Talaga namang, So, nangyari po yung press con na yun after nung nangyaring riot sa Bilibid. And nagsagawa siya ng press con. At doon na yun. Talaga, maintindihan naman natin na talagang nakakagalit nga naman na maipit ka talaga sa issue. Lalong-lalo na mayroong congressional inquiry na siya mismo talaga yung nagiging sentro ng usapan. Pero linawin lang po natin na ang congressional inquiry ay in aid of legislation about sa proliferation ng drug sa loob mismo ng National Bilibid Prison. And sabi mo nga, Sir Aljo, na kailangan niya magpahinga. Even me, kailangan talaga magpahinga muna ni Senator Laila de Lima kasi hindi siya makapag-isip ng maayos eh. Oo. 'Di ba? Okay Totoo lang yan. naman na sumagot, pero kung i-relax mo yung sarili mo, o di ba nangialam na ako. Hindi, pero Magpahinga mahirap muna. kapag emosyon talaga yung mauuna.
baka hindi mo mapaliwanag lalo yung sarili mo na Number one maayos. killer ngayon, yung stress. Sobrang correct. stress muna. Baka na-stress lang si Madam Senator. Why not? No, magbakasyon muna. Pero sabi niya, hindi Hindi. ko aalis ng Yes. Pilipinas. Ha? Ipaglalaban ko na wala akong ginawang kasalanan. Anyway, mga kaibigan, 6:06 ng umaga, si Pangulong Duterte ay nais nang ipagpalibad muna ang military exercises sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea, dyan sa South China Sea, upang pahupain ang tensyon sa pinagagawang tensyon. Mukhang pinapaboran na ng ating mahal na Pangulo ang bansang China. Why not? Pwede naman, di ba? This is another open Yes. naman o nagbukas na door para naman sa Pilipinas. So let's give this a chance naman na parang ma-explore naman natin yung magiging ikakalalim pa ng relasyon natin with the bansang China. Yan. In fact, itong video yung napapanood ninyo ngayon, ito yung pagdating ng Pangulo, pagkikipag-usap niya sa mga Filipino community sa Vietnam. Dahil ang Pangulo ay nasa Hanoi, Vietnam ngayon upang paitingin pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng maritime security, fishing right at West Philippine Sea, illegal drug campaign, usapang pa-ekonomiya, negosyo, rice importation, at marami pang trabaho. Yan ang nais ng Nakakatuwa, Pangulo no? Inuna niya ang Filipino community Ayan. mismo sa Vietnam. And then after that po, imimit na po niya ang Vietnam president dyan. Yan. Oy, para mga mapalalim kaibigan. ang relationship. At umaasa ngayon ang Beijing, ang China, na ang pagbisita ng Pangulo natin dyan ay ASAP, as soon as possible. Dahil may mga high-level exchanges of enhancing mutual understanding between two countries, Pilipinas at ang China, mutual trust and improving ties. Maraming umano'y detalye at kasunduan arrangements na ifa-finalize. So advantages yan, Zarina at mga kaibigan, mga igsuuna, Tusdak, Benz, Davos, Cagayan de Oro, may buntag sa inyong tanan diyan. Mutual cooperation, importante yan, sa West Philippine Sea, upang iis ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Cultural exchange, yung first phase ng project nila, cultural exchange. Pupunta dito sa Pilipinas ang National Ballet of China. Sosyal, di ba? Oo, Ballet. why not? O kung umunlad naman ang ibang bansang nakipag-partner sa China, why not ang Pilipinas? Diba? Kayang-kaya ng Pilipinas yan. Okay. Okay, words of wisdom tayo, Serena. Yes, ang ating words of wisdom ngayon po Thursday morning ay, you must be fearful about what you are doing when it is right. Sa Tagalog po, hindi ka dapat matakot sa iyong ginagawa kung ito ay nasa tama. Mula kay Rosa Parks. Tama naman. Hindi ka dapat matakot sa iyong ginagawa kung ito'y nasa tama. Matakot ka kung ikaw ay gumagawa ng mali. Mali. Although iba kasi, di ba, medyo may agam-agam paggagawa ng mabuti sa kapwa or ng tama sa kapwa. Kasi syempre, minsan may iba na hiya, di ba? Pero ba't tayo mahihiya or matatakot na gumawa ng tama? Tama ka dyan. Okay, pag-usapan din natin yung magandang common station ng MRT at ang MRT-7. Pati na po ang itong seamless na pagtakbo ng tren natin dito po sa gitna ng dalawang malalaking malls yan sa Quezon City. Ayan, naayos na dahil dati pinaburan daw yata ang Ayala dyan noong nakarang administrasyon. Ilalagay na sa gitna. Hopefully tuloy-tuloy na yan. No, dahil importante pong paitingin pa natin ang mass transport system sa ating bayan. Sandali lang Okay, balita na tayo sa labas ng Metro Manila. Radyo ng Bayan Tandag with Greg Tataro Jr. Greg, maing buntag. Yes, maing buntag, Aljo, na sa 1 hektarya ng Bakawan sa Barangay Burgos, Bayan ng Cortes, 30 kilometro hilaga ng Tandag City ang nakatakdang taniman ngayong araw ng dagdag pang 2,000 mangrove seedlings sa pangunguna ng DNR. Ayon kay Johnny Natad, Information Officer ng naturang ahensya sa Surigao del Sur na pinamumunuan ni Tenro Jose Flavio Concha, ang mangrove planting ay tanda ng kanilang pag-obserba sa pagdiriwang ng ika-116 na taong anibersaryo ng serbisyo sibil. Kaugnay nito ay sinabing makakasama nila sa aktibidad ang mga taga-Civil Service Commission sa Surigao del Sur. Aninatad kalahok din sa nabanggit na kaganapan ay mga people's organization at barangay officials sa naturang barangay sa may Cortes, isa sa may pinakamalaking fishing ground sa buong lalawigan. Para sa Radyo Vision, ito si Greg Tataro Jr.,
DXJS Tandag Media ng Bayan. Salamat, Greg Tataro, Radyo ng Bayan, Tandag. Radyo ng Bayan. Report. Narito naman po ang Dagupan Radyo ng Bayan kasama si Dexter Dupagan. Magandang umaga, Dexter. Yes, maraming salamat na mabigyan kabuhasan sa pagnanais na lalong mapalakas ang turismo sa lungsod ng Dagupan. Pinagpasyahan na gawing mga tourist guide na rin ang mga tricycle driver. Kaugnay nito, pinamunahan ng Department of Tourism ang pagsasa ilalim sa 2 araw na pagsasanay. Itong mga tricycle driver, mga tauhan ng City at Public Order Safety Office, kasama na rin ang City Tourism Office. Ayon kay DOT Region 1 Director Martin Valera, malaking papel ng mga tricycle driver sa pag-promote ng turismo, kaya hiniling ang kanilang tulong. Kabilang dito sa mga paksa na kanilang sinanay ay itong Customer Relation, Communication Service, Effective Customer Service, Art of Driving, Self-Esteem at marami pang iba. Samantala, sinagawa naman ngayon ang Tourism Convention at iba pang aktibidad dito sa Pangasinan bilang host province sa Regional Tourism Week Celebration. Para sa Radyo Vision, Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dexter Dupagan. Radyo ng Bayan. Report. Zamboanga, Sibugay, report gikan sa atong amigong Radyo ng Bayan, Leslie Cubo. Leslie, may buntag. Salamat, Mayong Buntag. Nagalak ang punong guro ng Ipil National High School dahil sa dami ng mga paralan sa Rio 9. Ang kanilang paralan pa ang naging pilot school na pagdarausan ng National Simultaneous Earthquake Drill para sa ikatlong quarter nitong taon. Sa kanyang mensahe bago ang pagsasanay, mariing pinasalamatan ni Ginang Beverly Alpuriza, School Principal ng Ipil National High School, ang OCD Regional Office 9 sa pangunguna ni Director Emilia Julhadjan sa pagpili ng kanilang paaralan. At sa panayam ng Radyo ng Bayan kay Director Julhadjan, kanyang sinabi na sa isang paaralan dito sa Sibugay, idinaos ang earthquake drill upang masukat ang kapabilidad ng nasabing paaralan, PLGU at ng LGU Ipil sa panahong may mangyayaring sakuna o lindol. Anya, ang kalamidad ay hindi mapipigilan at mahulaan, ngunit ito'y ating mapaghandaan. Para sa Radyo Vision, Leslie Cubol, nagulat, Media ng Bayan. Salamat, Leslie Cubol, Radyo ng Bayan, Zamboanga, Sibugay. Radyo ng Bayan. Report. Alright, sa punto naman pong ito, puntahan natin live sa PTV4 Studio si Audrey Goriseta para sa kanya mga balita ngayong umaga. Magandang umaga, Audrey. Magandang umaga, Sharina at Aljo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Dumating na si Pangulong Rodrigo Duterte sa Hanoi, Vietnam para sa 2 araw na official visit. Kasama ang maliit na delegasyon lumapag sa Noi Bai Hanoi International Airport, ang PR Flight 001. Mahalaga ang pagdalaw ng Pangulo sa Vietnam kung saan isusulong nito ang pagpapalakas ng defense cooperation at transnational crimes. Inaasahan rin na ilalatag ni Pangulong Duterte ang mga hakbangin para pagandahin pa ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng trade and investments. Samantala, mainit ang naging pagtanggap ng mga Pilipino sa Hanoi kay Pangulong Duterte. Sa kanyang pagsasalita, tiniyak ni Pangulong Duterte na hindi siya aatras sa maigting na laban ng pamahalaan kontra sa iligal na droga. Personal na inireport ito ng Pangulo sa kanyang pakikipagkita sa Filipino community sa Hanoi. Sagot na rin ito ng Pangulo sa umano'y pagkwestiyon ng European Union sa usapin ng human rights sa harap ng kampanya kontra sa iligal na droga. Gate ng Pangulo, hindi niya kailanman ikokompromiso ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Samantala, nais ni DILG Secretary Ismael Sueno na agad isailalim ang insidente sa komprehensibong investigasyon upang matukoy ang totoong nangyari sa riot sa loob ng piitan. May report si Waywaya Makalma.
Matapos ang insidente sa New Bilibid Prison ay nais kaagad ipaimbestiga ni DILG Secretary Ismael Sueno ang nangyaring insidente. Kanya rin ipinagtaka kung papaano nakapasok ang matalas na bagay sa loob pa ng maximum compound sa Building 14 kung saan naganap ang insidente. Pero hindi anya ito dahilan para tanggalin agad ang PNP Special Action Force o SAF sa pagbabantay sa lugar. Dahil anya sila ngayon ang inaasahan ng Department of Justice at katunayan nais pang dagdagan ng mga tauhan ng SAF sa lugar. Of course, so kung may namatay, talagang iimbestigahan yan. So, anyway, have to receive the reports yet, no? Sila lang talaga ang maaasahan ngayon. No, hindi natin maaasahan yung dating mga gwardiya diyan dahil because of them grabe ang paglaganap, pagpundar ng drug practices sa loob ng Bilibid Prison. Habang ikinagulat naman ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa ang insidente at kanya na lamang hihintayin ang report mula sa PNP SAF. Siya ay umaasa na magiging komprehensibo ang kanilang isasagawang investigasyon. Ngunit anya kung siya ay tatanungin ay mas makakabuti umano ang nangyaring pag-aaway ng mga drug lords na nakakulong ngayon sa Bilibid. Dahil kasi dito na mapapansin ang siraan at pagkawala ng tiwala ng mga preso sa isa't isa at hindi na sila magiging kampante sa kanilang mga kasama sa loob. Gayunman, hindi sigurado si De La Rosa kung magre-resulta ang nangyaring riot para makapagsalita na si JB Sebastian. Ayon sa report, nahuli nagpa-pot session umano sina Tony Co, Peter Co at Vicente C na naging ugat ng away at nauwi pa sa saksakan na nadamay pa ang ilang high-profile inmates sa New Bilibid Prison. Para sa PTV News, ako si Waywaya Macalma. Sa iba pang balita, inisyuhan na ng House Committee on Justice ng Sabina ang ilang personalidad kabilang na ang dating driver ni Senador Laila de Lima na si Ronnie Dayan at ang high-profile inmate na nasaksak kahapon na si JB Sebastian. May report si Jervis Manahan. Ipinasabina na ng House Committee on Justice ang iba pang personalidad na gusto nilang paharapin sa susunod na congressional investigation kaugnay ng pagdami ng ipinagbabawal na gamot sa New Bilibid Prison. Kasama sa mga sinapina ang high-profile inmate na si JB Sebastian, ang dati umanong driver at partner ni Senadora Laila de Lima na si Ronnie Dayan, ang security detail at tumayo raw na bagman ni de Lima na si Jonel Sanchez, ang dating Bucor Chief na si Franklin Bucayo at ang dating Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Reginald Villasanta. Kailangan nilang humarap kasama ang iba pang testigo sa susunod na pagdinig ng Kamara. Unlike the first 9 witnesses na meron silang affidavits, I don't know kung anong mangyayari dito. Probably they will have their own statements and some story to tell. Not necessarily in affidavit form. Kanya baka kailangan mas himayin to unlike yung previous witnesses who executed the affidavits. Sa limang ito, prime witness daw si Sebastian dahil lumitaw sa nakaraang pagdinig na malaki ang kinalaman niya sa drug trade sa loob ng kulungan. Pero hindi pa tiyak kung makakaharap siya matapos dalhin sa ospital dahil sa nangyaring riot sa NBP kung saan isa ang patay at dalawa ang sugatan. Ano ba yung injury niya? Kung hindi naman debilitating yon, he must appear. Kung debilitating, I mean, you know, he cannot really come, then probably we can spare him for the next hearing. Paniwala ng ilang mambabatas, ang investigasyon ng mababang kapulungan ang dahilan kung bakit nangyari ang naturang riot. Ayon kay Speaker Pantaleon Alvarez, masyado raw coincidence kung random lang ang nangyari. Paniwala niya, mayroon daw talagang mga taong pumipigil sa pagtestigo ni Sebastian sa Kongreso. Sang-ayon naman dito ang minority bloc. Si Congressman Harry Roque, gusto raw paimbestigahan kung may kinalaman sa riot si Senadora Laila de Lima. I can only take this to mean that there are forces that would want to prevent JB Sebastian from testifying in Congress. I will ask, however, law enforcement agencies like the NBI and the PNP to look into the possibility on whether or not Laila de Lima is involved in the affairs of Muntinlupa. October 5 to 7 o Miyerkules hanggang Biyernes sa susunod na linggo ay pagpapatuloy ang hearing. Itutuloy daw ito makapunta man o hindi si Sebastian. Hati naman ang mga mambabatas kung nararapat bang ipalabas sa pagdinig na ito ang umano'y sex video ni de Lima.
Para kay Speaker Alvarez, papayagan naman daw niya ang pagpapalabas nito para ma-establish na may personal na relasyon si De Lima kay Dayan na sinasabing may koneksyon sa drug trade. Pero tingin ng minority bloc, hindi na dapat itong ipalabas pa. Kung maganda sa mata, okay. Di ba? Gusto magpakita, di kung maganda sa mata, okay. Kung hindi, huwag mo na pakita. I think we all share the same conviction. Hindi na dapat ipakita yan. Hindi na dapat ipakita. Hindi na dapat. Kung gusto mo panoorin mo. Pero para ipakita mo sa television. Dagdag pa ni Atienza, pwede na raw itigil ang investigasyon dahil may sapat na ebidensya na raw ang DOJ para magsampa ng kaso laban sa mga kinauukulang tao. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Muling pinasaringan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Laila De Lima. Nakaugnay umano sa operasyon ng droga sa New Bilibid Prison. Samantala, plano ng Pangulo na maglabas ng panibagong narco-list. Pagbalik niya mula Vietnam, may ulat si Sweden Velado. Pinayuhan ni Pangulong Duterte si Senador Laila De Lima na magpahinga o mag-day off muna dahil nagbe-breakdown na aniya ito sa lahat ng mga suliraning kinakaharap niya hinggil sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na kalakalan ng droga sa Bilibid. If she continues yakking there and listening to, she will have a nervous breakdown. Sinabi ito ng presidente bago tumulak pa Vietnam. Ayon sa Pangulo, siya naman talaga ang unang inapi ni De Lima dahil sa mga naging aligasyon nitong paglabag niya sa karapatang pantao dahil sa extrajudicial killings. She talked about me harping on extrajudicial killing. And yet, to that date, no case is filed. I was investigated once by the rapport, Philip Alston, and she was to have me investigated again by the UN through a new. Ako yung inapi niya, tapos ako po. Muli namang humingi ng paumanhin ang Pangulo sa pagkakadawit ng mga pangalan nila Pampanga Governor Amado Espino Jr., Board Member Raul Sison at dating Provincial Administrator Rafael Baraan. Gayunman, nilinaw nitong hindi niya ipinagpapaumanhin ang pagkakadawit nila Espino at Baraan sa smuggling ng metallic black sand. It is my duty to tell the nation what's happening. But it is also my duty that if I commit wrong, I should apologize. That is the way to go in this world. Si Espino, it has nothing to do with drugs, but he's also facing a charge in the Sandigan, same, smuggling of black sand. Dagdag ng Pangulo, pagbalik mula Vietnam, plano na niyang ilabas sa media ang bagong narco list kung saan kasama ang mga pangalan ng ilang hukom, mga kongresista, mayors, barangay captains, police at 1 hanggang 2 personalidad mula sa hanay ng militar. Samantala, sa isang ambush interview, matatandaang tinanong ni De Lima ang Pangulo kung may gusto ba ito sa kanya dahil sa ginagawang pagdiin sa kanya sa kamera. Sagot ng Pangulo, she was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya. Para sa PTV News, Sweden Velado. Samantala, tinanggap na ni Pangasinan Representative Amado Espino Jr. ang public apology ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos idawit ang Pangulo sa Espino at 2 pang lokal na opisyal sa operasyon ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Sa isang statement, sinabi ni Espino na ikinatutuwa niya ang naging hakbang ng Pangulo na linawin ang kanyang pangalan mula sa umano'y drug matrix. Dagdag pa ni Espino, nananatili siyang tahimik nitong nakalipas na 3 linggo para patunayang hindi siya guilty sa mga alegasyong ibinabato sa kanya. Sinabi rin niyang tiwala siya sa pangako ng Pangulo na ipasusuri muli ang drug matrix. Nagpasalamat naman ang mambabatas sa Pangulo para sa pagiging isang tunay na pinuno at maginoo. Kasabay nito, tiniyak na Espino na suportado niya ang laban ng Administrasyong Duterte laban sa iligal na droga at sa kampanya para sa kapayapaan at kaayusan. Samantala, isang rehabilitation center sa loob ng Fort Magsaysay sa Palayan, Nueva Ecija ang kasalukuyang itinatayo. Ang detalye mula kay Julius Disamboron.
Ongoing na ang pagpapatayo ng rehabilitation center sa loob ng Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija. Eksklusibong nasaksihan ng PTV News ang paggawa sa rehab center pati ang pagdadala ng mga materyales. Ito mismo ang construction site ang tinaguriang Mega Rehab Center sa loob ng Fort Magsaysay. Ayon sa mga ulat, sakaling matapos ito ay makakapag-accommodate ito ng 10,000 pasyente. Ang pagtatayo nito ay batay na din sa naging kautusan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magkaroon ng mga rehab centers ang bawat military bases. Batay sa mga naunang pahayag ng Pangulo, katuwang ng bansa na magtatayo nito ang bansang China. Sa pinakahuling congressional hearing naman, sinabi ng mga tauhan ng Department of Health na ang konstruksyong ito ay tugon sa maigting na pangangailangan kasabay ng kampanya kontra illegal na droga. Para naman kay 7th Infantry Division spokesperson Catherine Hapin Hubas, malaki ang maitutulong o kontribusyon ng maitatayong rehab center na ito. Of course, ang rehab center maganda naman yung purpose nito, no. Ang aim nito ay to lessen of course those and help yung mga naging drug dependents. Mababawasan nito yung violence, of course, yung mga lawless na mga ginagawa ng mga tao. And marami na yung makakalaya mula dun sa pagka-dependent nila sa drugs. Agosto nang magsimula ang konstruksyon ng rehab center at tinatayak na sa 10 ektaryang lupain ang inalat dito sa loob ng Fort Magsaysay. Kami ay nagbigay ng lupa dito sa loob ng kampo. Kami ay mag-aalat din ng dagdag na seguridad para sa pasilidad na ito. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, aabot na sa 3.7 milyon ang drug users. Higit 30,000 ang inaasahang sasailalim sa inpatient treatment. Umaasa naman si Health Assistant Secretary Elmer Punzalan na sa buong bansa ay makakamit ang target na magkakaroon ng at least isang drug rehabilitation center kada probinsya. Ilang rehabilitation centers din ang nakatakdang itayo sa lalawigan ng Bohol at Capiz. May inilaan din naman ang DOH na 5 bilyong piso para sa bawat regional hospital at treatment rehab centers na gagamitin sa early facilitation ng mga drug surrenderies. Sa pakikipagtulungan ng 7th Infantry Division kasama sina Seron Robles at Joel Cawile, para sa PTV News, Julius Esamporon, Palayan City, Nueva Ecija. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Aljo at Sharina. Okay, maraming salamat, Audrey Goriseta. Okay, nasa studio na natin live si Attorney Vic Dimagiba, former DTI Undersecretary at Pangulo po ng Laban Consumer Inc. Attorney Dimagiba, magandang umaga po. Good morning, sir. Good morning, Aljo. Good morning din. Ako, para naman nostalgia ako dito. Kamusta na po? Nakaupo na naman ako dito sa studio mo, Aljo. Yes, kamusta na po kayo, Attorney Dimagiba? Kaya eto po, tuloy-tuloy ang ating trabaho. Pagkatapos ng ating appointment sa DTI, nagtayo po kami ng mga dati din public officials, iba naman mga nasa pwesto pa, na isang grupo, tawag nga po namin Laban Consumer Incorporated. Opo. Advocacy po yan. Ang aming pong primary purpose ay yung siguraduhin na yung 8 rights ng mga mamimili ay nandiyan dyan at dapat tulungan natin sila na kanilang ma-enjoy ang kanilang makarapatan. At kung mararapat nga, tayo ay tutulong sa kanilang mga complaints at ano pa mga kailangan nila na sa ganoon yung kanilang 8 karapatan ay ating kumbaga we enjoy it, no? Siguro balangkasin ko lang yung 8 karapatan ng consumer. Ano pinaka-importante doon sa 8 karapatan? Importante yung una ay right to satisfaction of basic need. Yes, sir. Tapos right to information. Pangatlo, yung right to choose natin ng produkto na gusto natin bilhin. No? Pangapat, right to education. Panglima, yung ating right to health and right to a healthy environment. Isa na yan. At yung pinaka-importante, yung ating right to seek redress for our rights as a consumer. So, lahat po yan, yan pong ating tututukan in the small way that we can continue helping consumer as we did when we were in government at that time. So, alam mo, napakaganda nitong association na to. Paano kami nabuo? I used Facebook. Talagang yung social media, magagamit mo kung gusto mong gamitin sa tamang paraan. It's a very good medium. Nag-Facebook ako sa mga friends ko. Sabi ko, may idea akong ganito. No, describe ko. Sabi ko. Tapos sabi ko,
pwede kayong sumali sa akin. Sabihin nyo lang kung anong capacity nyo gusto. Gusto nyo lang maging member, o gusto nyo maging incorporator, o kaya supporter. Alam mo, ang daming nag-volunteer, member, at tapos, ang dami rin nag-volunteer sa incorporator. Pag nagulat nga ako, isang post yan, Aljon, ang palang pangalan mo. Zarina. Zarina po, Zarina. Zarina, no? Nakabuo kagad ako nakasyam kagad ako incorporator At napakadaling buuin ng isang corporation kasi 5 lang sa batas, pwede na no? Usually, di ba, kunin mo yung misis mo, kunin mo yung kapatid mo, mga ganun type para makabuo ka lang corporation. Ito hindi, talagang 3 dati to, dating undersecretary. Ako, si Dr. Kenneth ng DOH at saka si Yusek Joriano ng Agriculture. Tapos sumali din sa akin ang mga practitioner ng real estate, no? Kasi maraming issue sa mga housing, lalo na mga OFW natin na kakabili sila ng tapos hindi na di-deliver ng title o kaya late delivery. So, isa nakaupong chairman ng regulatory board ng mga real estate practitioner, isa naman isang consultant sa mga real estate and financial portfolio. Saklaw nyo rin pala sa real estate, no? Meron po tayo batas niya, masedalo, pwede rin, no? Mga problema sa HLURB, nakikinig sa atin. Sumali din po sa atin na isang tinatawag na father of the Filipino bread, no? Si Mr. Chito Chavez. And then, meron din po tayong kasama sa Kongreso na magiging ating itong mga parang may connect tayo, may network tayo na sa ganon, yung mga batas, panukalang batas na kailangan ng position paper ng consumer group, tayo po yung mabigyan ng pagkakataon. At saka meron din po tayo member sa media. Anong sinusulong nyo ngayon? Kasi alam ko itong pagtanggal na ng VAT exemption sa ating mga senior citizens, yan po'y hindi kayo sang-ayon dyan. Merong panukala pa lang po yan. May panukala at I'm not sure kung na-file na yung bill. No? Pero sakaling may file yung bill, tayo po'y kukuha ng copy niyan. Pag-aralan po natin yan. At kasi po yung grupo namin, hindi lang kami grupo ng mga senior citizen. Although most of us are senior citizen, meron po din mga... So, we will articulate our position kung nararapat bang tanggalin yung VAT. Yes. Ang dinig ko, VAT lamang on meals, no? Hindi on medicine. Intindi ko nung una. So, kailangan makita natin yung proposed law. Ito ba para lamang sa pagkain? O yung bang medicine, sakop o hindi sakop? Either or, magsasabi tayo ng position paper natin. No? Pero ngayon pa lang, nagsubmit kami ng proposal sa Secretary of Health. Yung mga special milk products na may medicinal purposes. No? In other words, piniscribe sa iyo ng doktor. Kasi ito yung makakatulong either sa kasalukuyan mong sakit o kaya maintenance mo sa iyong sakit. No? Dati yan, sakop ng 20% discount on medicine. Pero tinanggal yan So, ipinapanukalan namin na pag-aralan na ibalik ito sa sakop ng medicine. At may certain conditions. No? Pangalawa din po kami saad ng aming posisyon na yung nalathala kasi noon nung nag-declare ang Pangulo ng State of Emergency, Proclamation 55, nalathala na yun daw price freeze na automatic na dapat implement. I-recommenda nilang i-lift. No? Hindi po ganun yung batas na price up. Automatic yun. Basta may state of calamity, emergency, suspension of writ of habeas corpus, invasion, rebellion, automatic yan. Unless dun sa deklarasyon ng Presidente, sinabi niya na walang price freeze. Wala naman siya sinabi ganun. So, we made a position na hindi pa dapat i-lift. No? At good news naman, the Price Council maintained the price freeze. Pero dinagdagan pa namin din yon dahil kung titignan nyo yung duration ng proclamation state of emergency, wala siyang period Open-ended siya. No? So, pinag-aaralan namin ngayon kung after November 3, meron bang legal basis na i-extend. At kung may legal basis na extend, anong dapat gawin? No? Lahat naman yan, either dadaan sa Price Council at aprobado ng Pangulo.
So, pangatlo po, kami sumulat na rin sa mga stakeholder, nagpakilala po kami. In other words, nagbigay kami ng aming letter of introduction na nag-volunteer po kami na kami po ay handang tumulong, maging partner sa mga issues na merong kinalaman sa mga karapatan ng consumer. Basically, yan ating adhikain, ating pong advocacy as a consumer group. Sige sir, isa-isahin natin. Doon tayo sa 20% na VAT sa senior. Lugi ba doon ng mga senior citizens once na mapatupad yun or hindi? Ibinigay kasi yun sa mga senior citizen by law. No? At ang Korte Suprema, in 2 cases, I remember, held na valid yun. Meaning, yun ay ayon sa batas. No? So, kapag binawi mo, kailangan meron kang malakas na dahilan bakit mo gusto bawiin. Kasi tayo, kapag tayo'y nabigyan ng karapatan pursuant to law, parang sa atin na yun Hindi ba? Sa iyo na yun. Yun naman hindi mo hiningi, ibinigay sa iyo ng pamahalaan. Okay. So, kung babawiin mo yun, kailangan may matibay kang dahilan. So, yun ang ating tututukan. No? Meron bang enough basis, makatwiran ba, na dapat mong bawiin? No? Kasi yung issue na whether mayaman ka, hindi ka mayaman, parang hindi ano yun, that's not a good distinction. That makes the law sa aming mga abogado, pwede mo ngang sabihin yung batas, class legislation. Pag sinabi mo, yung mga mayaman, di naman dapat makinaban ng bat-free sa mga pagkain at mahirap lang. Sino yung mayaman, sino yung mahirap? Tsaka tama bang panuntunan yun? No? So, pangalawa, sige, assuming tanggalin mo na yung 12% VAT sa meals. No? At malaking tulong sa gobyerno. No? Siguro, na-quantify na nila kung magkano yan. Ngayon, nagbabayad ka ng 10% service fee. Automatic yan, minsan. Automatic. Mabibilang mo na lang mga restaurant na hindi nagsisingil ng service fee. Very few. Service fee talaga. Siguro yung mga startup, wala pang service fee. Hindi pa masyadong sikat. Siguro yung mga kainan dyan sa may UP, kumakain ka ba dyan, Aljo? Siguro dyan hindi nagsisingil ng VAT. No? Pero hindi rin siguro pupunta mga senior citizen dyan, mga yapis yan na kumakain dyan. Anyway, so nagbibigay ka ng 10%. So 10 plus yung 12% VAT. No? 22. 22. More or less siguro. Bakit hindi ma-exact na 22? And discount po lang 20%. So di ba para indirectly nawala yung discount mo? 20. Hindi lahat. 2% Lahat na. Lahat na. So kailangan pag-aralan natin yun. No? So at the moment, yun ang aming naiisip dito sa issue na yan. And as per DOF, mapupunta yung VAT dun sa iba pang program. Yun, sabi nila, hindi kasi meron silang pampuno yung hindi na nila itatax yung mga kumikita ng, sabi doon sa nabasa ko, 250,000 na income tax. a year. So parang pampuno yun. Alam mo kasi maraming issues dyan sa taxation, pero hindi na natin talakayin. Sa amin, makatwiran ba? Siguro yun naman yun ang tanong, na bawiin mo yung VAT exemption ng senior citizen sa mga meals. Oo nga, sir. Masalimuot no, ang issue ng batas sa taxation. Vatable person dapat pag may VAT. Ibig sabihin, ibili ka, yung resibo, i-declare mo. Parang ganun yan Merong rule ang BIR na kapag ang isang establishment hindi kumikita ng 1 million sa taon, VAT exemption. Yes, tama yan. Kahit individual, sir maliliit yun Pag hindi ka kumita ng 1 million, hindi ko alam kung yung sa mga UP maginhawa, kumikita na siguro 1 million niya sa dami ng... Hindi ko alam kung sino pa yung magka-qualify doon. No? Siguro yung mga maliliit na bagong entrepreneur, maaari. Pero first year lang yon. Second year, you should be earning more. Otherwise, sara ka na. No? So, yun lang exempt sa VAT. Lahat naman vatable na. Opo. Oo. Ayun ang tanong dyan, ng mga senior citizens ba, gano'n ang income nila? Kung Vatable kasi nagtatrabaho may pa. mga panuntunan sa taxation law yan 1.3 million yata at least, no? Ang kita. Annually ba, sir? Or monthly? Annual yan. po yan. Opo. Annual yan. Para maging vatable person ka. Kaya minsan, Hindi ka yung na-exempted sa ibang VAT. senior citizen nagko-complain pag tinignan resibo,
bakit walang binabawas na 12% VAT. Hindi lang nila nalalaman na yung sigurong kinainan nila, hindi pa niya nalalampasan yung threshold ng 1 million. No? Kaya talagang walang VAT yung kanyang bill. Resibo. So, hindi ka pwede mag-demand ng 12% exempt VAT dahil wala na siya talaga pang VAT. Kasi hindi pa siya nagka-qualify sa VAT-able. Okay. May mga nakaambang na naman na pagtaas sa sigil sa mga produktong petrolyo at nangangambang iba na baka maapektuhan ang mga pangunahing bilhin lalo't at papalapit ng Kapaskuhan. Ano pong mga advokasyang isinusulong ninyo? Opo, yung papalapit sa na papasok. Undas muna yung mga kandila. No? Yan. Kailangan may SRP. Ngayon Yes, sir. pa lang dapat nilalathala na ng pamahalaan yan. Ano? Iba-ibang brand, napakadaming brands ng kandila. Diyan ako sa DTI, ako mismo naka-discover, nagmo-monitoring. Hindi lang yung mga favorite brand natin, liwanag. Ang dami, alternative brand. Kaya ngayon, right to choose ng mga consumer. Importante yun. Dapat talaga. Dahil isang araw mong gagamitin, 2 araw mong gagamitin, makalipas lang yung paggalang, hindi ba? Maraming cheaper at alternative ng mga kandila. Kailangan ilathala yan. At balik tayo dun sa price freeze, no? Yung price freeze kasi, in-upload nila sa website ng DTI. No? Dapat yan inilathala sa pahayagan. Ewan ko kung kayo na-monitor nyo, kayo nandito sa negosyo araw-araw sa pagbasa nyo. Di ko na-observe na meron ng nandathala. Ako, dati ako, ginagamit ko talaga yung mga dyaryo na number 1, number 2 sa buong Pilipinas. Malaki talagang sakop. Naglalabas din kami sa mga tabloid. No? Chinek ko yung website ng DTI, nandoon naman. Pero not many people, lalo na yung mga consumers na target natin tulungan, would know kung ano yung mga price freeze na yan. Yung data importante. Yung isang pong member natin, si dating Yusek Joriano, sabi niya po kagabi, as far as chicken and pork are concerned, enough supply, no? Pero kailangan daw bantayan ang presyo, kaya importante yung price free. Kasi may threat na tataas ang presyo as the Christmas season will come in. So, yung price freeze, paglilinaw lang, walang galaw sa presyo ng mga produkto sa merkado. Pangunahing bilihin lamang, bilihin. No? Yung basic. No? So, ito hanggang November 3. So, pasok po yung pasok yung undas. Pasok yung undas. So, yung Christmas, hindi. Hindi na. Tapos yung So, pag-aaralan lang kung may extend pa or hindi na. That's right. Kaya maganda sana, sabi nga namin doon sa aming position paper, the price freeze, magandang pag-aralan kung pwedeng extend hanggang matapos na yung Christmas season. Kasi yung emergency, andun pa eh. No? Unless na ilip. Pag nilip, moot and academic na yung pinag-usapan. Then localize na lang tayo ng mga naging under state of calamity sa Batanes, that will generate its own 60 days. No? Yung mga dinaanan ng mga bagyo. Pero ito kasi, emergency, hindi na nila national, hindi ba? Buong Pilipinas, in other words. Okay. Thank you so much, Attorney Vic Dimagiba, former DTI USEC at ang Pangulo po ng Laban Consumer Inc. Magandang umaga. Sa mga manawagan lang sa mga consumer na gusto pong sumapi, punta lamang po kayo sa mag-email po kayo sa labanconsumer@gmail.com. Pangalan nyo, address nyo, contact detail, email, no? And then ilista po namin kayo sa aming membership book. Kung may mga kailangan po kayong tulong, email din po, no? Tuloy-tuloy lang, Laban Consumer. Yung po spelling ng consumer in Tagalog, no? KONSYUMER@gmail.com. Maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat po, Attorney. Alright, sa punto pong ito, puntahan natin live sa Pag-asa DOST si Eunice Huntayas para sa ating weather update today. Magandang umaga, Eunice. Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito ang latest sa lagay ng panahon.
Isang tropical storm na may international name na Chaba ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 2,470 kilometers east ng Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin abot ng 75 kilometers per hour at pagbugsong papalo ng 95 kilometers per hour. Naiulat itong kumikilos sa direksyon pakanluran sa bilis na 22 kilometers per hour. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Samuel Duran, sa oras na pumasok ito sa ating boundary sa Sabado, ito ay tatawagin sa local name na Igme. Bagamat walang magiging direktang epekto ito sa ating bansa, mahalaga na nakaantabay tayo para sa mga anunsyo na ilalabas ng Pag-asa. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang hanging habagat na ngayoy dominante sa Luzon, gayon din dito sa kanlurang Kabisayaan. Dala nito ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan at pagkidlat-pagulog dito sa atin sa Metro Manila, na lalabing bahagi ng Luzon, pababa dito sa Visayas. Same weather condition dito sa Zamboanga Peninsula, gayon din dito sa Northern Mindanao. Para sa nalalabing bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog na ramang ang panahong iiral. Sa puntong ito, alamin natin ang epekto ng hanging habagat sa agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Malaking bahagi ng Luzon ang nakakaranas ng maulap na kalangitan na nagdadala ng mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Ang temperatura dito sa atin sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius, habang dito naman sa Baguio City ay mula 16 hanggang sa 23 degrees Celsius. Ngunit sulitin ang good weather condition ng mga turista para dito sa Puerto Princesa. May temperatura ito mula 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Check naman natin dito sa Visayas. Pangkalahatang maaliwalas ang panahon o magiging maulan po ang panahon dito sa Visayas, partikular yan sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu. May temperatura ito nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Panghuli naman natin dito sa Mindanao. Generally, fair weather condition dito sa Cagayan de Oro at Metro Davao. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius, habang i-ready po ang payong dahil magiging maulan ang panahon dito sa Zamboanga City na may temperatura mula 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Para sa Radyo Vision, ako po si Eunice Suntayas mula rito sa Pag-asa Media ng Bayan. Okay, thank you so much, Eunice Huntayas, ang ating pong weather girl for today. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Radyo ng Bayan. Report. Radyo ng Bayan, Lawag, Ronald Valdriz, magandang umaga. Muling ibinalik ng lokal na gobyerno ng Ilocos Norte ang pagbibigay ng salamin o reading glass sa mga senior citizen sa buong lalawigan. Ito'y matapos na makiusap ang mga opisyal ng senior citizen kay Governor Amy Marcos na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan kasama ang Congresswoman Imelda Marcos na pagbibigay ng salamin sa mga matatanda sa buong Ilocos Norte. Ayon kay Ginang Lilian Rin, Provincial Social Welfare and Development Officer ng Ilocos Norte, na pansamantala nilang itinigil ang pagbibigay ng salamin sa mga senior citizen sa kanilang pagpunta sa mga bayan at barangay sa pamamagitan ng Paspas Duras Capitol Express, matapos na makapagbigay sila ng libo-libong reading glass nitong nakaraang mga taon. Sinabi ni Ginang Rin na marami pa niya ang humingi ng mga senior citizen at ito naman ang isa sa mga binigyan ng prioridad ng mga opisyal ng Ilocos Norte para maging produktibo ang mga matatanda. Kahapon ay nagtungo ang Paspas Duras Capitol Express sa bayan ng Dingras, Marcos at San Nicolas, at libo-libong mga mamayan ang naserbisyohan ng iba't ibang departamento ng gobyerno ng Ilocos Norte at Gobyerno Nasyonal sa serbisyong tulad ng medical, dental, livelihood, trabaho, financial assistance, mga tulong sa mga magsasaka, pagbibigay ng request ng mga proyekto sa mga iba't ibang barangay at ang salamin para sa mga senior citizen. Para sa Radyo Vision, ito si Ronald Valdriz mula sa DWFB Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdriz, Radyo ng Bayan Lawag. Radyo ng Bayan. Report. Narito naman po ang Marawi Radyo ng Bayan kasama si Dandy Makarambon. Magandang umaga, Dandy. Yes, magandang umaga sa ating lahat. Assalamualaikum. Hindi man nakasabay ang probinsya ng Lanao del Sur sa isinagawang nationwide na simultaneous earthquake drill kahapon, nagpapatuloy naman ang mga idinadaos na
disaster risk reduction and management orientation seminar at training, pati mga earthquake drill sa ilang munisipalidad ng probinsya. Sa panayam kahapon ng Radyo ng Bayan Marawi via phone patch kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Retired Colonel Tatar Boriongan, anya hindi nila napaghandaan ang pagsasagawa ng province-wide emergency drill kahapon dahil sa sunod-sunod na preparasyon at events para sa ipinagdiriwang ngayong Civil Service Month. Ngunit ani Boriongan, nagpapatuloy naman ang mga orientation seminar at training kaugnay sa disaster preparedness sa iba't ibang munisipalidad, ngunit ito ini-schedule sa 2 distrito ng Lanao del Sur. Katunayan, sa araw na ito, 4 sa mga munisipalidad ng District 2 ang magkakaroon ng consultation orientation seminar kasama ang kani-kanilang lokal na pamahalaan at municipal disaster risk reduction management officers. Dagdag pa ni Boriongan, magsasagawa din sila ng emergency drill sa mga paaralan at maging sa mga ospital at ibang gusali na matanggapang ng pamahalaan at kasalukuyan nilang itong pinaghahandaan. Kasama nilang magsasagawa ng drill ay ang mga kinatawang personahe ng Bureau of Fire Protection, PNP at ilang ahensya ng pamahalaan. Ani Boriongan, malaking bagay ang ibinibigay na suporta ng pamahalaang probinsyal kaugnay sa Disaster Preparedness Program ng lalawigan dahil anya isa ito sa mga agenda at programa ng kasalukuyang administrasyon sa pamumuno nito ni Lanao del Sur, Governor Soraya Alonto Adjong. Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Marawi, Lanao del Sur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dandy Macarambon. Radyo ng Bayan. Report. Ayaw pagbinuang lagi sa Bisaya. Okay, sige. Ano ibig sabihin, Stinger? Ayaw pagbinuang. Okay, mag-issue na itong Bisaya text mo, ha? Okay, basaha. Nay Bisaya na mag-text ko rin. Itong mga suki karon nagkapaminaw Okay karon. po. May buntag yung tanan, ha? Sige, go. Maayo pagbuhok na ay uban pero ako wala. Hugot Bisaya mula sa Southern Leyte. Magandang umaga po sa inyo dyan. May buntag, taga Leyte. Okay. If you love the person, you should have not give up. Oh, Sige, meron pa isang Bisaya Next. doon. Sige. Bahalag ang kono nimo, Aha. ang tibuok basta ayaw laban, ang akong sulod, sa Aha. akong dughan. Aha. Sa ako ang dughan. Okay. Okay po. Ang mga Bisaya ay magaganda ang tingog. Ay, kahapon. Ay, ibig sabihin nun, bahala, ang kinin mo na lahat, wag lang yung sa puso ko. May hugot din siyang Kaya factor, pala. no? Okay. Anyway, mga kasama, kaibigan, Sarina, nasa linya natin telepono si Dean Hamon, nasa Yes. Dakbayan sa Davao. Karon, partner, kamusta ang Davao? Good morning, Sarina. Good morning. Good morning, attorney. Po, napakasarap dito sa bayan. Ano, sige. Talaga naman. Tagpila man ang kilos durian karon din? Oo, Naintindihan ko ng durian. Naku mo nang gusto na kumulig Davao kay mutilaw kog durian kay baratos yung durian dia 40 pesos na sigong kilo. Oo, partner. Sus, pastilan Lord. Pag-abot to the partner. Durian agad. Mura ngayon ang durian kasi ang harvest season ngayon sa Davao eh. Oo, kaya 40 pesos Punta per ka dyan kilo. sa Kalinan partner, 40 pesos lang yata ang kilo dyan. Mangustin, marambutan. Nandyan na lahat, mangga, meron pang bayabas, may lanzones, etc. Oo, so may partner. pasalubong si attorney pagbalik. Sa ilang araw ka dyan, partner? Ay, uwi na ako mamayang gabi. Ano ba yan? Ang bilis naman. Ang bilis. Ay, Sige. maraming commitments, partner. Okay, Alam mo sige. naman, pagbalik natin dito, tagal-tagal tayong konti. Sige, so mamaya pag-usapan natin, partner, nabalitaan mo bang nag-hysterical na si Senator Leila. lola mo? Si Senador Leila de Lima, pinayuhan ng Pangulo. Partner, pag-usapan natin mamaya. Sige nga. Ano ba yung nangyari na yung partner? Parang, alam mo naman, marami siyempre yung nagbibigay ng mga kung ano-ano haka-haka. Oh. So, they have to really, dapat talaga magkaroon ng honest to goodness investigation dyan. Tama. Ano ba talaga nangyari? Kasi it happened right under the nose of the Special Action Force. Yes, tama. Diba? So, yan. Dapat talaga malaman natin kung ano nangyari, partner. Ayan, so mamaya po yan, Hamon Bendijo, pagkatapos po yan ng Radyo Vision. 7 to 8 po yan. 6 to 7 kasi Radyo Vision. After that, Hamon Bendijo with Dean Hamon. Yan ang lalapatan natin. May tanong lang ako, Yeah. parang bago tayo mag-doubt dun sa sinasabi, nagbabantay nga yung SAF,
hindi naman natin alam kung hanggang saan ba yung trabaho na ginagawa ng SAF doon mismo sa NBP. Kung ito ba yung security lang ba sa perimeters or even Lahat in na, every sa pangkalahatan quarters? na yan. Oh. dapat siguro. Partner, kasi ganito yan. Sabi nila, mas magaling lang talaga magtago ng kung ano-anong mga may kontrabando, naiwan. mga inmates sa loob. Oo, partner. Pero kaya lang, nung panahon ni Secretary de Lima, Justice Secretary, hinayaan talaga. Ganyan din eh, di ba? Hinayaan talaga. Oo, Kahit na may mga presensya tayong soft troopers dyan, talagang magaling. Tsaka drug lord talaga, hindi lang nagsasabu din pala talaga, no? Totoo pala talaga, partner. Wala kasi nagagawa dyan sa loob ng bilibid, kaya yan. Shabu pa more! Sige. Wag Yan, naman. sinasabing shabu pa more, ha? Hindi na kayo natatakot. Sinabi ng Pangulo, STOP, stop! Ayaw pa rin. Eh, pag ayaw nyo maniwala na gano'n, ayan, araw-araw may namamatay, lumalaban. Ha? Yan, sabi na po, sacred na pangako ng Pangulong lipulin ng droga. Yan ang sinabi niya nung eleksyon. Anyway, partner, mamaya, 7 to 8. Okay, thank you. Thank you, partner. Sabina, Thank you. Thank you sa po. Davao City. Alright, natapos na naman po ang isang oras ng ating programa. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig at nanood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. Ako naman po si Aljo Bendio. Dagang kay salamat talaga ng Diyos. Hanggang bukas, Biyernes, dito po sa Radyo Vision. Bye!